Kapag huminto ang relong suot mo, ibig sabihin, tapos na ang oras mo. Namatay ang lolo ni Riel ng tahimik. Walang sakit, walang hiyaw. Natagpuan na lang siyang nakaupo sa silya. Parang natulog lang. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang maliit na kahon para kay Riel. Pagbukas niya, isang lumang relo. Mabigat, may pulseras na yari sa kahoy. Hindi gumagalaw ang oras, pero ramdam mo na parang may buhay ito. Sa likod ng relo, may ukit. Kapag huminto ang oras, makinig ka. Isinuot ni Riel ang relo bilang alaala. Hindi niya alam, suot na pala niya ang babala. Ikalawang gabi, habang nag-i-scroll sa phone, napansin niyang gumalaw ang segundero ng relo. 1, 2, 3. Tapos biglang huminto sa 2:47 a.m. Tiningnan niya ang phone. 2:46 a.m. pa lang. Natawa siya sa sarili. Hanggang sa bumigat ang hangin sa kwarto. Parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pagtingin niya ulit sa relo, may bagong gasgas sa salamin. Isang salita na mababasa, Memento Mori. Eksaktong 2:47 a.m., may kumatok sa pinto. 3 mabagal na katok. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya huminga. Pagtingin sa peephole, walang tao. Pero sa sahig, may basa. Parang yapak, nakakapasok lang mula sa ulan. Kahit tuyo ang paligid. Bumalik siya sa kwarto, nanginginig. Pagtingin sa relo, gumalaw ulit ang segundero ng relo. Pero, paatras. 2:46, 2:45. Sa salamin ng relo, may refleksyon. Hindi siya. Isang lalaki. Isang lalaking kamukha niya. Mas matanda, mas payat, mas pagod. At kahit hindi gumalaw ang bibig nito, ramdam niya sa isip ang boses. Ako ang paalala. Ako ang oras na tinatakasan mo. At hindi kita hinahabol. Matagal na kitang hinihintay. Biglang huminto ulit ang relo. 2:47 a.m. At sa likod ng relo, may bagong ukit. Pangalan niya. At ang petsa, ngayon. Memento Mori. Lahat tayo may oras. Hindi para malaman kung anong oras na, kundi para ipaalala kung hanggang kailan na lang. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, please like, share, and subscribe here on Talks by Jet. This is Spook Talks. At tandaan, ang oras hindi nawawala. Naghihintay lang.